Hi guys, another Korean drama recap na naman. Today's recap is another webtoon adaptation na may title na Pyramid Game. Ongoing pa lang ito pero kung mahilig ka sa mystery, suspense, psychological thriller series, heto na ang para sayo. Nagsimula ang kwento sa first day ni Song Soo-ji sa bago niyang school. After niya kunin ang mga kailangan, dinala na siya ng homeroom teacher niya sa room nila. Ipinagtaka niya na tila special class sila dahil bukod tanging section lang nila, ang nasa isang building ng school na iyon. Nagpakilala siya sa harap ng klase. Masasabing palaipat-lipat siya ng school dahil ang tatay niya ay isang sundalo at kung saan ito madestino ay kasama siya nito. Ngunit pagkatapos niya magpakilala ay wala man lang nag-react sa mga bago niyang classmates. Naging seatmate niya ang weird na si Myung Jo-yeon. Samantala, sa music class nila, nag-request ang mga classmate nila na mag-perform si Kim Ye-lam. Isa pala siyang idol trainee kaya sikat na sikat siya. Hindi naman sinasadya na makita ni Soo-ji na makitang bino-bully si Jo-yeon. Pagkatapos nila ito bugbugin ay umalis na ang mga ito. Nilapitan niya ito at binigyan ng band-aid. Dito ay nakita niya na may mga sigat ito sa may wrist nito. Nalaman naman nito na alauna na ng hapon, at pinilit siya nitong bumalik na sa room nila. Doon ay nakita niyang tuwing huling Huwebes ng buwan, nagkakaroon sila ng laro. At tinatawag itong Pyramid Game. Bilang class president, si So-dua ang nag-explain sa kanya ng laro. Bago ang lahat kailangan niyang i-install ang app ng laro. Ang Pyramid Game ay voting game, kung saan magkakaroon ng 4 na grade. Grade A, B, C, at D, bilang ang Grade A ang pinakamataas at pinakamaraming votes. Kailangan nila bumoto ng 5 tao kada laro ngunit hindi pwedeng iboto ang sarili. Ang lahat ng nasa Grade B, C, at D ay hindi pwedeng kantiin ang nasa Grade A. Pero meron din tinatawag na Grade F, siya ang taong walang botong natanggap at kung sino mang ayaw sumali sa laro. Pagkatapos ng botohan ay nauwi sa Grade F si Soo-ji. Kaya naman bilang penalty, siya ang naging target ng mga bully na nasa Grade A, na sina Kim Do-yeon, Bang Woo-yi at Gu Sul-ha, na isang judo player na walang kahirap-hirap na ibinalibag siya. Sa kasamaang palad wala man lang nagtangkang makialam sa mga nangyayari, ngunit nakapagtatakang hindi sila nag-iiwan ng bakas sa pananakit nito. Kinabukasan, nagmamasid si Soo-ji, hinuhulaan niya kung sino ang nagpaumpisa ng larong ito. Panibagong araw, panibagong pambubuli na naman ginagawa nila kay Soo-ji. Nag-iisip si Soo-ji ng paraan para makaalis sa Grade F. Pid siyang makaalis dito kapag nagkaroon siya ng boto sa susunod na botohan para mangyari iyon, kailangan niyang makambansi si Jo-yeon na sumali sa laro at iboto nila ang isa't isa. Ngunit kahit anong pilit nito ay ayaw talaga nitong sumali. Pagkatapos ng klase ay nakagawian ng dumaan ni Soo-ji sa isang convenience store. Dito ay makikilala niya si Ko Dong-in, isang part-timer doon. Nang sumunod na araw, tinanong niya si Ye-lim kung siya ba ang may gawa ng larong iyon, ngunit hindi siya binigyan ng diretsyong sagot nito. Lumapit naman sa kanya si Go Yeon-byul. Sinabi nito na magkaibigan sila ni Jo-yeon dati pero nagkasira sila dahil sa laro. Pagkatapos ng kanilang isang subject ay maririnig na naman ang pito ni Do-yeon. Ibig sabihin ay mag-uumpisa na naman ang pambubuli sa kanya. This time ay may hawak silang uod at pilit na ipinakain sa kanya. Nang tumapon ang mga uod ay plano ni Woo-yi na ilagay ito sa mga damit niya. Hammuni ito ng kanta at inalala niya kung saan niya ito narinig. Ngunit nang dumating si Baekhyun ay tumigil ang mga ito na para bang takot na takot sila dito. Dito niya napagtantong ito ang pasimuno ng larong ito. Si Baekhyun, na tila anghel na napakabait. Anak ng director ng school nila, at isang ballet dancer. 3 buwan lang ang itinatagal niya sa isang school, naisipan niyang tiisin na lang ang lahat hanggang sa madestino na ulit sa ibang lugar ang tatay niya. Napansin niyang, maaaring alam ng mga teacher ang nangyayari sa section nila pero wala itong mga ginagawa. Naisipan niyang kilalanin ang mga kaklase niya at nagulat siya nang malamang karamihan dito ay mga anak ng mga konektado sa kumpanya ng magulang ni Haran. Napagtanto din ni Soo-ji na binubuli siya ni na Do-yeon tuwing recess nila. Kaya sinasadya niyang magtago tuwing recess para maiwasan ang mga ito. Kaya naman nagalit sa kanya si Ji-e, dahil sila ang napagdidiskitahan ni Do-yeon dahil nasa grade D sila. Para makumbinas naman si Jo-yeon ay nagpanggap na umiiyak si Soo-ji.
Si Joyun pala ay soft-hearted na tao kaya naman naawa ito sa kanya, at napapayag ng sumali sa laro. Nang bumisita siya sa tatay niya ay ibinalita nito na hindi niya na kailangang lumipat ng school, dahil makakapagtapos na siya ng high school doon. Imbes na maging masaya ay ikinalungkot ito ni Suji.